Anong mensahe ang kailangan nyong malaman ngayon o within 1 week from now? Frivolity. Servant. So, either kayo to, servant, o servant nyo mismo kung boss kayo, o mapera kayo, meron kayong maid, o servant nga in general. Well, parang di siya nagsiseryoso dito, kasi may frivolity tayo. Di siya nagsiseryoso sa trabaho niya, na parang kailangan mo bisitahin kung anong ginagawa niya, kung ikaw to, na may servant. Okay, at ikaw yung boss. O sabihin natin may subordinate ka. Diyos ko po. Ano to? Ibang scenario. Sabihin natin isa o pares kayo may work pero hindi ganun kalaki yung sweldo. Maaring magkaroon ng unplanned pregnancy dito. Beware. Within 1 week from now. So, wear contraceptives. Kasi kung hindi ready, kamusta naman? Diba? Kung hindi ready, kawawa naman yung baby. So, kung hindi ready, wear contraceptives. Okay? Within 1 week from now. Of hanggat walang budget, di ba? Be practical. Sabi naman natin may nanliligaw o nililigawan. Attracted, sa madaling salita, sa ka-workmate. Ngayon, yung intention niya mukhang hindi seryoso. Kaya wag na masyadong umasa. Kasi parang ang ending magiging hot and cold, on and off yung connection nyo. So, dapat wag na seryosohin. Lalo na kung nakakita ng red flag. Faithfulness. Give. Ano yan? Faithfulness. Give. Kasi dito may nagsiselos. May isang mo na nagsiselos. Pero, loyal naman pala. Ano ba yan? Ganyan ang dating. Laging nagsiselos pero loyal naman pala yung partner. Sa bagay, di mo masisisi kung ang partner ay sobrang gwapo, sobrang ganda, parang nakaka-insecure, o parang gusto mo bakuran na lang kasi nakakatakot. Dahil anytime, baka maagaw. So, hindi masisi kung bakit ganyan. May someone na sobrang seloso, selosa, pero ang maasahan natin ay yung partner o yung person ay loyal naman pala. O sabihin natin nagkaroon talaga ng jealousy. So may peace offering dito na maaaring mangyari.
O pwede rin yung partner ay magbigay ng gift, kasi may gift dito, bilang senyales ng faithfulness o love, o para maayos na yung problem, regardless kung anong problem ba yan. So again, papasok pa rin sa peace offering, pera, gift. Ano pa ba? Maisip eh. Faithful naman kasi. Ito, fortune. Ito, last na to. Pero gagamitin ko to mamaya. Ito, fortune. Denari, wow. Ito pinakamagandang combination. Fortune, pera. Money, fortune. Ano ba isipin mo? Abundance. Magkakapera? Ang karamihan sa inyo. Sana nga. Regardless kung malaki ba yan o maliit, basta magkakapera dito, magiging fortunate. May swerteng paparating o magiging somewhat lucky. Dahil may fortune nga tayo, tapos may pera pa. Mananalo sa loto, mananalo ng pera, ewan ko. Parang may opportunity na paparating para sa iba sa inyo. O sabihin natin may pinaglalaban. Kung ano man yung pinaglalaban, mananalo. Lalo na kung case. Parang may ibang takbo ng senaryo. Papanig sa iyo ang kapalaran. New job, new relationship. Pwede rin. O sabihin natin, new love interest, mapera. May darating someone new love interest, mapera. O may stable job. Kasi may money tayo dito. So, success, sa madaling salita, wealth, of finances, parang dun may success. O sabihin natin magkakaroon ng way para makapag-save. Reconciliation, posible. Ewan ko, parang to pag take risk. Tapos, yung bet mo, mananalo. Ganun. Ito last na. Pero caution. May caution tayo. Honeymoon. Ano yan? Ito, applicable lang to sa mga nasa relationship na less than 1 year pa lang. Lalo na kung less than 6 months. Parang may something wrong. May caution tayo dito. Honeymoon phase kasi, less than 6 months. Diba? Usually, ganun. Yung feeling. O sabihin natin may a-attendan yung iba sa inyo na kasal, na parang pinag-iingat. Ewan ko kung anong mangyayari, pero kailangan nyo mag-ingat kung a-attend ng kasal.
Who knows, baka magka-aberya along the way, traffic. Kailangan maging maaga sa pagpunta para hindi ma-traffic. O baka accident, who knows. So, kailangan mag-wear ng protective equipments, lalo na kung nakamotor o nasa sasakyan. Ewan ko kasi sabi dito, caution. O sabihin natin, yun nga, nasa honeymoon phase yung iba sa inyo. For some reason, magiging workaholic yung isa na parang hindi may enjoy yung honeymoon phase kasi yung isa ay laging babad sa work. Walang time. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.